kailangan pa bang mag-submit ng mga guro ng RPMS para sa school year 2023 to 2024? Yan po ang sasagutin natin sa video na to. Makailan lamang ay naglabas ang Malacanang ng Executive Order number 61 na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos noong June 3, 2024. Under the Executive Order number 61, the purpose is to streamline and harmonize the results-based performance management system and performance-based incentive system in the government. Kaakibat ng Executive Order number 61 ay ang pagsuspinde o pansamantalang pagtigil ng RBPMS at PBI system ng ating government. Ang RBPMS ay nakapaloob sa Administrative Order number 25 series of 2011 which established a unified and integrated results-based performance management system. Ang PBI naman, which includes the PEI or Performance Productivity Enhancement Incentive at yung ating PBB o yung Performance-Based Bonus, ayan po parehas ay nakapaloob sa PBI system under Executive Order number 80 series of 2012. So ito po yung pansamantalang sinuspinde ng Executive Order number 61. Naniniwala po ang palasyo under the administration of President Bongbong Marcos na ang RBPMS at PBI system are redundant and therefore duplicative sa iba pang issuances ng internal and external performance audit and evaluation system of the government. Kaya po sila nagtalaga ng Executive Order number 61 para i-harmonize at i-streamline ang RBPMS at PBI system, kung saan nagbuo ang ating Pangulo ng Technical Working Group na siyang magre-review at pag-aaralan ang RBPMS at PBI system kung ito nga ay redundant at duplicative sa iba pang audit and management system ng ating pamahalaan. Ang pag-aaral at pagre-review ng RBPMS at PBI system ay isasagawa sa loob ng 6 na buwan mula nang ilinabas ang Executive Order number 61. So that is June 3, ibig sabihin hanggang December 3, maghihintay ang ating Pangulo ng resulta ng pag-aaral ng Technical Working Group. Subalit, ang hindi malinaw ay kung magsasubmit pa ba ng RPMS para ngayong school year na to. Yun naman ang concern nating mga guro, di ba? Magsasubmit pa ba o hindi na? Yun po ang hindi malinaw na ilinabas sa Executive Order number 61. At hanggang ngayon ay wala pang Executive Order o ano pa mang kautusan na nagsasabi kung tutuloy pa ba, maggagawa pa ba ng RBPMS o hindi na. Isa pang tanong ng ating mga guro, ibig bang sabihin nito wala ng PBB, wala ng matatanggap na PBB, at wala ng matatanggap na PEI para sa taong ito? Dahil dyan, naglabas po ng statement ang Department of Budget and Management na nauukol po sa paglabas ng Executive Order number 61. Ang sabi po ng DBM, under the Executive Order number 61, possible refinements may be made for more efficient and streamlined release of the 2023 PBB. So may PBB pa po. Ang sinasabi lang po ng Department of Budget and Management that the President is only seeking for the refinement, 'di ba? Paano i-streamline at i-harmonize. Kasama sa statement na ilinabas ng Department of Budget and Management is the clarification that the release of performance-based incentives or PBI that includes PBB and PEI for 2022 and 2023 for qualified government employees will still proceed. Tuloy ang ligaya, sabi ng DBM. The DBM issued the clarification after the issuance of the Executive Order number 61 on Saturday, 8th of June.
which effectively suspended the implementation of Administrative Order number 25 and Executive Order number 80. So, nilinaw po ng ating Department of Budget and Management na yung ating matatanggap na PBB 2022-2023 at yung PEI ay tuloy pa rin po. Hindi po ito inihinto ng Executive Order number 61. Dahil according to the statement pa rin ng Department of Budget and Management, the EO number 61 only seeks to review the RBPMS and the PBI system in order to harmonize, streamline, and make the process of releasing personal incentives more efficient and timely. Okay? So, pinapa-review lang daw kung paano i-harmonize at streamline yung pagre-release ng mga government incentive, government employee incentive. Yun ang sinabi ng Department of Budget and Management. Pero, ganun pa man, wala pa rin sinabi kung gagawa pa ba ng RPMS ang ating mga guro. Kaya nga susubukan nating sagutin. Kailangan pa bang maggawa ng RPMS ang mga guro? Kasi marami na pong nagtatanong sa akin ito. Ito po ay sasagutin natin base lamang sa aking sariling opinyon at base sa aking mga naging pag-aaral sa mga iba't ibang website, iba't ibang balita. So, sa tingin ko po, sa aking palagay, kailangan pa rin magawa ng results-based performance management system ang ating mga guro. Okay, bakit po? Sa madaming kadahilanan. Unahin na natin, number 1, yung EO number 61 only suspend. Pansamantala lang ipinatigil para i-review. So, hindi sinabi ng Executive Order number 61, wala nang gagawing RPMS. Ang sabi, sinuspinde para pag-aralan at i-review. At itong pag-aaral na to sa RBPMS at PBI system will take 6 months daw. Sa loob ng 6 na buwan, maghihintay ang ating Pangulo na resulta ng pagre-review ng Technical Working Group. So, 6 na buwan hanggang December yun. Paano kung pagkatapos ng pagre-review na to ay napatunayan na, sige, tuloy ang RPMS, saka lang tayo gagawa ng RPMS? Diba? Kaya nga, marami akong nakakausap ng mga guro na kahit na nga lumabas ng Executive Order number 61, walang nagsasabi sa kanilang paaralan na hindi nagagawa ng RPMS. In fact, ang sabi sa kanila, we should be ready. I-ready lang natin kung ano't ano man. Kailangan meron tayong nakahanda na RPMS, kung ano man ang maging resulta ng pagre-review ng Technical Working Group. Pangalawang dahilan, ang RPMS po ay hindi lang ang mga guro ang gumagawa. Actually, lahat ng department and agencies under the executive department of the government ay gumagawa ng RPMS. Most of them, if not all, ang inclusion ng RPMS nila is one whole fiscal year. Ibig sabihin, from January to December nagsasubmit na yan. So, tapos na sila by this time ng kanilang RPMS, nung December pa or nung January pa. Samantalang tayong mga guro, ang inclusion natin is school year, which starts August until June, or July until June of the following year. Kaya, tayo nahuhuli. So, ibig sabihin, sila nakasubmit na ng 2023. So, dapat tayo makasubmit din tayo ng for school year 2023 to 2024. Kasi, para kumpleto, para makahabol tayo sa kanila, di ba? Pangatlong dahilan, marami po akong nakausap at napakinggan ng mga opinion galing sa mga guro, pati mga principal, ano po. Kasi nga, hindi sila pwedeng mag-decide na wag nang gumawa ang mga guro ng RPMS kasi wala namang declaration, wala namang kautusan na nagsasabi na wag na gumawa ng RPMS. In fact, itong Executive Order number 61, sinuspindi lang niya pansamantala yung Administrative Order number 25 tsaka yung Executive Order number 80 para reviewin. Pero hindi sinabing ipapatigil. Ano po? Kaya walang lumalabas na mga kautusan mula sa Department of Education kung ititigil na ang paggagawa ng RPMS. And since kailangan po next month, July, ay maisubmit na ito, kailangan magawa ang mga guro, whether we like it or not. Kasi we have to submit this. Pang-apat na dahilan,
Pagkatapos po maisagawa ang pagre-review at pag-aaral sa RBPMS at PBI system nitong technical working group, which will take 6 months. So hanggang December po yun. So they will come up to some suggestions at mga opinion tungkol sa pag-harmonize at pag-streamline nitong RBPMS at PBI system. Pagkatapos nun, kung ano man ang kahinatnan nun, kung ano man ang maging resulta nun, kailangan nilang gumawa ng batas ukol sa paghinto ba o pagtuloy pa rin nitong mga ito. So, it will take time. December yun. Tapos, ibig sabihin, January pa yun. Tapos, magagawa pa ng kautusan mula sa Department of Education, mula sa taas, pababa, papunta sa ating mga kaguruan at sa ating mga paaralan. So, imagine niyo, it will take time. Probably mga February o March na yon next year. So, tapos na ang submission by then. So, kung ang ibang mga ahensya ng gobyerno ay nakapag-submit na nung December pa, 2023 o nung January 2024 at ang mga guro na lang hinihintay na ine-expect na mag-submit next month, July, para sa school year 2023 to 2024, hindi na to masasakop nung magiging resulta ng pagre-review ng technical working group. Kasi by the time na matapos silang mag-review nitong RBPMS at PBI system, nakasubmit na tayo dapat by that time, di ba? So, hindi natin pwedeng hintayin yung pag-aaral ng technical working group bago tayo mag-decide kung gagawa pa tayo ng RBPMS. Kasi next month na submission ito eh. Ang sabi nga ng mga principal, kahit sila gumagawa na rin ng OOPCRF. Kasi hindi naman magde-decide by next month na okay, wala na. Kasi 6 months po ang duration ng pag-aaral ng technical working group. So yun, base sa aking opinion, base sa aking pag-aaral at sariling opinion, yun yung mga dahilan kung bakit kailangan pa rin natin gumawa ng RPMS para sa school year na ito. Ngayon, para sa next school year, siguro, yun yung hihintayin natin na resulta ng pag-aaral ng technical working group kung next school year ay gagawa pa tayo o hindi na. Kasi by yung time duration, parang applicable na siya for next school year and not for this school year. Kasi next month magsasabi na tayo, we have to submit that by next month. We have to complete that by next month. In fact, yung iba, May nga nakapag-submit na, di ba? Yung ibang mga paaralan. Kaya yun ang aking sariling opinion. Ewan ko, if you have any suggestions or recommendations or any ideas, you can put that in our comment box. Ano po, maaaring mali ako, maaaring tama ako, kasi ito po ay sariling opinion ko lang. Maaaring may mas maganda kayong opinion. So don't forget to comment that on our comment box. At kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to hit that like button at click that subscribe button kung hindi pa kayo nakaka-subscribe para po ma-notify kayo every time gagawa tayo ng mga bagong video tungkol sa mga issuances para sa ating mga guro at iba pa. Maraming salamat po and have a nice day. God bless everyone. Bye-bye!